Gaya nga po na binabanggit namin kanina ni Kuyang John, yung issue nga po dito sa Nipah virus. Marami po tayong mga katanungan. Ano nga po ba ito? Paano nga ba ito na isasalin? At syempre, kung ito ba ay may mga pagkakaiba o pagkakaparehas ba sa mga kagaya ng pangkaraniwang sintomas ng trangkaso. Nasa kabilang linya po natin para po humingi po ng mga karagdagan pang mga kaalaman at detalye hinggil nga po dito sa Nipah virus. Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon ang isa pong infectious disease expert mula po sa University of the Philippines College of Medicine at Philippine General Hospital, si Dr. Lulu Bravo. Magandang umaga po, Doc Bravo. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Druna Sino po at John Ibanez. Good morning po, Doc Bravo. Hello, good morning, Drew and John. Good morning po, Doktora. Thank you for having me here. Opo. Salamat po, Doktora, sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito sa himpilan. Doc, linawin nga natin, ito bang Nipah virus ay kasi bago sa pandinig natin, doon sinasabi nila, matagal na itong meron na tayong naitala na ganito. 2014. 2014, Sa di ba? Sultan Kudarat. Yung ba yung una at maaring sana kung huli, di ba? Yung ba yung unang case noon at meron bang nasundan, may sumunod pa ba? Well, ang ating report from our Department of Health ay yun pa lang ang nai-report sa atin, DOH, 2014. Pero unang-unang napabalita itong Nipah sa Malaysia noong 1998-1999 at kasama pa ng Singapore. Pagkatapos, nagkaroon ng... Opo. hello. Opo. Kahit po. Opo, Doc? Doc? Naputol yata si Doktora. Pakibalikan natin si... Kasi Ay, important. Opo, yan. Tumunog Doc? yung aking... Opo, go ahead po. Hello. Tumunog yung aking ringer. Sige po, opo, Wake go up ahead. call. So, anyway, itong Nipah virus, napabalitang unang-una dito sa Asia noong 1998 pa sa Malaysia at Singapore. Pagkatapos, nawala siya. Pero marami ang na-apektuhan noon sa Malaysia. Opo. Tapos, mga bandang 2001, nasa Bangladesh na ang mga balita. And then followed by India. Ang pinakamaraming kasong nag-outbreak so far ay India. Although manaka-naka, nakikita at nare-report dito sa Thailand, Cambodia, pero maliliit lang. Kumbaga dito sa Pilipinas, ito lang huli 2014 and so far hindi pa naman. So alam mo, hindi naman tayo talaga kailangan mag-panic at this time dahil may napabalita sa India kasi binabantayan lang kaya nagiging napapabalita dahil nga binabantayan ng ating Department of Health na wag namang sanang makapasok sa atin ulit kasi mataas ang mortality ng Nipah virus pagka nagkaroon ng encephalitis or pamamaga ng May komplikasyon utak. pala. Yun ang pag-serious dito sa sakit na to. Although hindi naman lahat ay maaring mag-serious. In fact, itong Nipah, meron ding tinatawag na subclinical na halos walang nararamdaman. Konting-konti lang. Subclinical, halos walang nararamdaman na sintomas. Pero, kagaya ng ibang sakit, merong nagiging malubha at merong namamatay. Ang masaklap lang dito sa Nipah, mas mataas ang kanyang dami ng namamatay kaysa sa ordinaryong sakit. Dr. Bravo, binabanggit din po ba na wala pa talagang gamot na direktang Wala pang bakuna. solusyon dito, vaccine? Wala pa. Although, since mga 10 years ago, sinabihan na tayo ng WHO na itong sakit na to dahil seryoso at saka importante, kailangan magkaroon din tayo ng mga research and development dito.
and bakuna has also been recommended na i-develop. Dr. Bravo, hindi naman po sa nananakot tayo pero syempre mas maganda po yung handa tayo. Hindi po ba maaaring maitulad ito sa COVID-19 na nung una minamaliit lang at ina-isolate lamang pero biglang bumulaga sa buong mundo na ganito na pala kalaki ang epekto? Dr. Bravo? Tsaka may possibility ba yan na mag-mutate? Well, number one, may possibility lagi. Lahat ng living organism ay may possibility na mag-mutate, mag-iba ng tsura. Pero batay naman dito sa mga naging report, masyadong malayo ang likelihood na ito ay maging pandemic. Yan ay base din sa mga nakikita natin. Parang iba, although ang pinanggalingan ng COVID at saka itong Nipah virus, parang nagkakapareho, no? Sa bats, sa mga paniki. Sabi nga nila, parang galing sa mga animal, sa paniki, tapos pupunta rin sa mga hayop, sa mga, in fact, ang pinakamaraming naaapektuhan na hayop ay yung mga baboy. At saka kuminsan sa mga kabayo. In fact, I think dun sa report noon sa atin sa Kudarat, parang nanggaling sa pagkain ng ng horse meat. Kabayo. Okay. Alright. Dr. Bravo, ang binabanggit po kasi pag kinain ng hilaw, yung isang particular na infected na hayop. Pag hindi iniluto. Pag niluto po ba ng Hindi maayos, naluto okay na? Ng maayos, oo. Yung hindi naluto ng maayos, hindi na tama ang, hindi naman siguro, hindi naman sa hilaw talaga nila alam. Hindi naluto ng maayos. So considered pagka po naluto ng maayos, consider Dr. Bravo na safe na po ito sa Nipah virus. Tama po ba? Well, alam mo, hindi pa natin talagang masasabi na safe kasi mahirap din kung minsan na malaman yung virus na gaano kalakas ang kanyang pagtama sa ating mga kinakain. Right. Pero yes, importante kasi alam mo like fruits, pwede mong makuha sa mga fruits na na-contaminate. Kaya ang fruits pati sa hindi prutas? naman niluluto. So, Oo. paano po mapapatay yung Sa mga virus sa prutas, prutas na- doktora? Kasi itong mga bats, doon nang gagaling, di ba, sa paniki. Ang tawag nga doon sa paniki na special mention, fruit bats. Yung mga paniki Baka na yung mga kumakain berries ng yan. prutas. Okay? So pag yan pumunta sa mga halaman na may ang mga prutas na yan na posibleng natuka or nakain at yun ay na-contaminate, hindi mo alam kasi maliliit lang naman yung kanilang mga pagkain ng fruit at yun ay nakain mo, posible rin na makalanit ng sakit. Yung sa So, kinain nilang fruit. pagdating sa prutas, mas mahirap, Dr. Bravo, kung paano matatanggal yung contamination. Tama po ba? Yes. Right. Anak ko. Opo. Kasi prutas yun eh. Kaya yung mga paniki na fruit bats, yung kumakain ng prutas, yun ang source. Opo. Kung minsan, ayan, yun din yung mga kinakain ng mga, halimbawa, yung mga baboy o yung mga horse at ibang domestic animals. Pinaka-importante nga na nakitaan yung mga baboy. Opo. Pero sa ibang animals, posible rin. Opo. Doktora, dito na po tayo sa prognosis, no? Dun sa ano po nitong o sa mga sintomas. Ano ho ba ang pagkakaiba at pagkakapareho po ng mga sintomas nitong Nipah virus? Let's say sa COVID-19, sa ordinaryong trangkaso. Kasi sipon. ngayon alam naman natin malamig Malamig. talaga ang panahon. So paano natin ma-distinguish po, doktora, sa itong Nipah virus compare dun sa iba pang mga sakit? Well, actually, pareho lang siya halos ng mga flu-like illnesses or parang trangkaso rin, kagaya ng iba pang, whether it is mga tinatawag nating COVID or yung trangkaso
o RSV or ordinaryong sakit. Super ay flu. parang, yes, pareho lang halos. Parehas lang. Nag-umpisa sa lagnat, sakit ng ulo, Mm. masakit na kalamnan. Kaya lang ito, matagal ang incubation period or yung tinatawag na matagal siya na bago maging seryoso. Mhm. Mga 4 to 14 days na gano'n ang nararamdaman. Mm. Tapos, magkakaroon na ng tinatawag nating, maaari na magkaroon na ng encephalitis. Yun ang pinakadelikado kasi yung Nipah virus, ang kanyang pinaka-severe na komplikasyon ay yung pamamaga ng brain or yun na nga, encephalitis. Pati raw And sa when that baga, doktor, happens- meron din? Baga, may epekto rin, Doktora Bravo? Maaari. Mayroon din kasing ubo na nararamdaman. Parang upper respiratory syndrome, meron din siyang ubo, parang sa flu-like. Oh. Pero dun sa ibang mga kaso na subclinical lang, maaring mawala after 2 weeks. Pero yung nagkukomplikasyon ng nagkukomplikasyon ng Opo. Sa baga, komplikasyon? O sa utak? Opo. ay naku, yung aking. Opo, doktora. Alright. Dok, paano natin may maiiwasang maipasa ito kung salimbawa? Kasi human to human pwede na, di ba? Paano po ito? Bawal lang magyakapan, bawal magkising-kising, bawal lang sobrang affection sa isa't isa. Paano po, Dok? Well, hindi talaga tama na sino mang may sakit, kailangan mong sabihin na huwag lapit muna, huwag makikipag-contact, magsuot na ng mga mask kung Mask. sakali yung may sakit at saka yung mga kasambahay niya para hindi mahawa. Yan naman ay general principle natin. Basta't may sakit ka sa bahay or saan mang lugar, madali talagang makahawa yun sa pamamagitan ng saliva o yung laway o yung ubo niya na tatapon ng Bahin. secretions sa ihi, sa dumi. Kaya importante talaga na i-segregate or na i-isolate ang sino man na may sakit. Ganon din naman pagka animals, pagka meron kang nakitang baboy or kabayo na medyo nakita mo nang nagkakaroon ng sakit, huwag ka nang lumapit or talagang magsuot ka na ng tinatawag nating mga gloves sa hand or ingatan mo na hindi ka makakahawa or hindi ka mahahawa sa pamamagitan ng paglalagay din ng protective gears or mask at saka mga gloves. Lahat yan ay general principle sa mga may sakit. Hindi mo kailangan sabihin kasi gusto mong iwasan ang Nipah virus. Opo. Siguro sabihin natin lahat ng sakit, yan ang Lahat. principle. Siyempre. Kung Oo. hindi ka magkakaroon ng Sino ba naman ang gusto hawa. magkasakit, di ba, Tama. doktora? Pero Doc, ito last few questions na lang po on my part. Po. Ito bang Nipah virus na ito, may pinipili ba itong age group? May mga senior citizen, mga bata lang ba? May pinipili ba yan o kahit sino pwede magkaroon? Well, sa ngayon, ang nakikita natin, maski sino pwedeng magkaroon. Pero isang, again, principle ngayon ng ating mga sakit, lalo na yung mga ganyan Nipah na hindi pa natin talagang nakikita, laganap na. Ang mga matatanda lagi, ang pinaka-vulnerable, yung mga may comorbidities na tinatawag, may mga sakit na diabetes or emphysema or sa bato. Lagi niyan ang most vulnerable group. Maski sa ang sakit ngayon na nakakahawa, itong mga older groups, older adults, senior citizen, yan lagi ang vulnerable. Kaya nga ako, pagka nagkakaroon ng oportunidad na kausapin ng ating mga mamamayan, alagaan din natin yung ating mga
vulnerable group, yung matatanda. Hindi lang yung Opo. mga babies ang Mm. binibigyan ng bakuna, ha? Yun. Pati yung matatanda dapat magpabakuna. Kasi alam mo, dito sa atin, pag matanda na, sabihin, ay, si Bali na, matanda na kasi. Hindi ganun eh. Kasi matanda pa. Dun din naman pupunta yung sinasabi ng iba eh. Nahahawaan din nila yung mga bata, yung mga nasa bahay nila, yung mga nasa paligid nila. Sila rin ang maaring maging source ng sakit. Alright, opo. Kaya importante ang bakuna dahil yun ang magpapatigil ng transmission in general. Ang problema dito sa Nipah, wala pang bakuna, wala pang treatment. Pwede ba, opo, So, Doc, pwede ba anti-pneumonia o kaya anti-flu? Safe ka? Masasabi mo na ba kahit paano meron kang kaunting Laban. depensa Depensa. laban dito sa mga sakit na ito? well, ang bakuna kasi is specific for certain diseases. Kung ano yung tinurok sa yung bakuna, yun lang ang pwede niyang protektahan. Hindi ka pwede magsabi, okay, tinurokan na ako ng flu, protektado na ako against Nipah. Hindi ganun yun. So, ang maganda lang, pag bakunado ka sa influenza or sa RSV or sa pneumonia at protektado ka doon, malamang na hindi ka basta-basta naman magiging, ang tawag dito, parang Apektuhan. masasaktin. Hindi ka masasaktin na konting lang, meron ka na agad sakit. Kasi ang gusto lang natin is malayo sa sakit ang mga tao. At kung ikaw ay protektado, hindi ka naman talaga basta-basta na magkakasakit at ikaw isasabihin nila, oh yan, may sakit ka, Nipah na yan. At Alright. least, hindi ka laging takot ba? With that, Dr. Bravo, from time to time, unahan na namin na muli ka namin abalahin. Pero dapat, yung sa pagtatanong namin sa susunod, magandang balita at hindi yung dahil lumalala itong ganito sitwasyon. Dr. Bravo. Yeah. At Apo. the moment talaga namang ang mga sakit talagang manaka-naka, pupunta yan sa isang bansa. And that's the reason why communication galing sa WHO or galing sa ibang bansa ay ipinalhahayag lagi para lagi kang alert. Alert kasi yan na yung tinatawag nating pandemic preparedness. Part of this is yung may komunikasyon sa pagitan ng mga bata para madaling balita, ma-recognize kung sakali at ma-prevent ang mga transmission din at mapangalagaan. Yun ang pinirmahan noon ni Secretary Ted Herbosa sa WHO General Assembly, yung tinatawag nating pandemic preparedness. Opo. Hindi tayo caught unaware ng nangyari kagaya sa COVID. Alright. Nako. Sige po, marami pong salamat, Dr. Bravo, sa inyo pong payo, sa inyo pong opinion. Magandang umaga po. Ingat po kayo, Doc. God bless po, Dr. Salamat po. Good morning. Sige, good morning God din bless sa po. inyo. Apo. Salamat. Si Dr. Lulu Bravo, isa pong infectious disease expert.